Ako ay kasalukuyang nasa 4th year college. Meron akong na-experience noong 1st year college ako na siguro na-experience na din ng iba. Nagumpisa ang lahat sa isang parang pimples na tubig ang laman sa kamay ko, sa may kaliwang pulso ko. Hindi ko yun pinansin noong una kasi akala ko normal lang yun. Pero habang tumatagal, lalo siyang kumakate hanggang sa hindi ko napigilan at nakamot ko ito. Sa sobrang kamot ko, tila pumutok iyon at kumalat yung parang likido na nasa loob niya. At pagkalipas ng ilang araw, naging sugat na siya. Yung surface kung saan kumalat yung likido galing sa parang pimples na napisa ko, ganon din kalaki yung sugat ko. Kaya sa palagay ko, yung likido na yun yung rason kung bakit ako nagkasugat. Habang lumilipas yung mga araw, mas lalong lumalaki yung sugat. Nagtutubig kasi siya, tapos kita na yung laman ko. Yung parang napaso ang itsura niya, tapos namumula at nagtutubig. Sobrang kati niya, kaya hindi ko napipigil ang kamutin. Lalo na pagtulog ako, hindi ko namamalayan. Dumudugo na pala siya sa kakakamot ko. Tapos yung likido niya, kumalat na pala. Lumaki pa ito ng lumaki, hanggang sa halos mapuno na ng sugat ang buong pulsuhan ko. Umiinom ako ng gamot, mga antibiotics, kasi wala naman akong allergy o anuman. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas, kumalat na yung sugat ko. Ganun na ganun yung nagsimula, maliit na butlig na parang pimples, tapos may tubig sa loob. Nagkaroon na rin sa mga braso at kamay ko, parehas kaliwa at kanan, pagkatapos pati na rin sa mga binti at paa ko. Tapos umabot na rin sa leeg at mukha ko. Sobrang sakit, kate at hapde. Lahat ng sugat ko lumalaki, tapos dumadami. Pero ang nakapagtataka lang, bakit yung mga sugat ko nasa labas lang? Wala akong sugat sa loob ng katawan ko. Doon lang sa visible tulad ng binti, braso, leeg, at mukha ako nagkakasugat. Wala akong sugat sa may tiyan, dibdib, likod, at kung saang parte na natatakpan ng damit na pangkasuotan. Nasubukan na rin naming magpatingin sa doktor. Nag-undergo ako ng mga tests. Lalo na yung dugo, baka raw kasi may allergy o diabetes ako. Pero wala silang nakitang problema sa mga results ko. Normal daw lahat. Pinapabalik nila ako sa ospital pero ayoko na. Di naman ako gumagaling. Yung time na yun po, bago pa mag-COVID. Naaalala ko pa yung biro sa akin ng security guard tuwing papasok ako sa school. Baka daw akong pasimuno ng COVID kasi lagi ako nakamask. Pero that time, wala pang cases ng COVID sa bansa natin. Yung tipong lagi akong naka-long sleeves noon kasi tinatago ko yung mga sugat ko na sobrang hirap para sa akin kasi dumidikit yung tela sa sugat ko. Lalo at nagtutubig ang mga yon. Tapos kapag natuyo naman, parang liquidize sa sugat ang itsura niya. Yung tipong parang nabibitak lang pero hindi naman natutuyo. Ganon. Hindi na nga ako halos naliligo noon kasi nagbabaka sakali ako na matutuyo yung mga sugat ko pag hindi nabasa ng tubig. Di nagtagal pati mga mata ko namumula na kasi pati doon nagkasugat na. Nahihilo na ako at nasusuka. Parang ang ayaw ko nang pumasok sa school eh. Namayat pa ako noon kasi ang daming bawal kong kainin. Mataba kasi ako sa personal. Bawal kumain ng malalansa at kakati daw. Madalas na nga akong umiyak kasi mahilig talaga ako sa mga pagkain. Isang araw, ayoko sanang pumayag sa gusto nila mama na magpa-albularyo raw ako. Pero dahil na din sa hirap at sakit na nararamdaman ko, sumugal na rin ako. Kung saan-saan kaming pumunta na albularyo, kung ano-ano na rin ang binigay at ginawa sa akin. Meron pa yung may pinahid sa akin na kulay pula na likido, bigas sa tubig, tapos nagsaboy ng mga bigas sa paligid at kung ano-ano pa. Binigyan din nila ako ng langis na ipapahid ko daw lagi. Lahat ng sinabi nila, ginawa ko. Pero lahat ng pinuntahan kong albularyo, iisa lang ang sinabi sa akin. Dakas nga apal. Kumbaga, inggit na masama.
lagi naman akong napapaisip. Kasi wala naman akong kung ano man para kainggitan. Hindi ako maganda, hindi ako sexy, at lalong hindi ako mayaman. Halos ilang buwan kong ginagawa yung mga sinabi sa akin ng mga albularyo. Dinagdagan ko pa ng effort. Tuwing naliligo ako, ang pinangbabanlaw ko sa akin ay yung pinakuloang dahon ng bayabas. Pero hindi pa rin siya sapat at dito ko na-realize na parang may kulang. Hindi kasi ako noon talaga devoted. Pero dahil sa nangyari sa akin, natuto ako magdasal ng taimtim at totoo. Nangako ako at gumawa ng kasunduan kay Lord na kapag gumaling ako, pagsisilbihan ko siya at susundin buong buhay ko. Pagkalipas ng isang buwang laging pagpapahid ng langis sa kapilya namin at sa kung ano-ano pang langis at dahon ng bayabas na may sinserong pagdasal, ay gumaling ako. Unti-unting natuyo ang sugat ko. Hanggang ngayon, nandito pa rin ang mga peklat sa balat ko na laging magpapaalala sa hirap at nakakatakot kong karanasan. Sa kasalukuyan, may tungkulin na ako sa aming kapilya and I try my very best to follow God's words dahil walang masama, inggit at anumang panganib ang mananaig sa Diyos Ama. Hanggang dito na lang po. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Maraming salamat po.